Ang Australia ay bansa ng surfer, kangaroo, mainit na araw at Sydney Opera House. Alam nyo ba, minsan, nagdeklara ng gyera ang hukbo nito sa mga ibon at kaiyahiyang natalo? Noong 1932, sumugod ang kawan ng imo sa mga bukirin. Sinira nila ang pananim. Nagpadala ang mga autoridad ng sundalo na may machine gun. Akala nila madali lang ito, pero mas tuso ang mga ibon. Nahati sila sa grupo. Tumakbo sila ng pazigzag 50 kilometers per hour. Napagod ang mga sundalo. May bantay pa nga ang mga imo para magbabala sa iba. Sa isang buwan, halos 10,000 bala ang nagamit. Pero wala pang 1,000 ibon ang napatay. Pinagtawanan ng media ang operasyon. Sa Australia, kinakain ng mga hayop sa pambansang sagisag. Ang kangaroo at emu, simbolo ng bansa, ay masarap kainin. Benta ang karne nila sa tindahan, may steak sa restaurant, itlog ng emu sa omelet. Maraming hayop, nakakatulong sa magsasaka ang kontroladong paghuli. May ulam pangang, sagisag, pizza na may karne ng kangaroo at emu. Mga aborigine, kumakain ng matabang puting uod. Raw, parang almendres, prito, parang omelet. May itim na yeast paste, pinapahid sa tinapay. Nasa halos bawat tahanan, nakakagulat sa dayuhan. Sa disyerto ng Timog Australia, may bayan kung saan sa ilalim ng lupa nakatira ang tao para iwasan ang 50 degree na init. Isang siglo na ang nakalipas, kinukit ng mga minero ng opal ang tirahan sa bato. Ngayon sa ilalim, may tulugan, hotel, tindahan at simbahan pang may stained glass. Constant 23 degrees lang ang temperatura, di kailangan ng aircon. Sa ibabaw, humihinto ang buhay pag-araw, init, alikabok, kawalan. Butas ng puti ang kahulugan ng pangalan nito. Proteksyon din ng mga bahay sa ilalim laban sa init at sandstorm. Ang kabukiran ng Australia, ubod ganda pero nakakainis. Langaw, libo-libo, umaatake sa mukha, sa mata, ilong, bibig. Mga lokal, laging pumapalag. Sa Tagsibol, umaatake ang mga ibon sa siklista, natatandaan ang mukha at bumabalik. Sa customs, mahigpit ang kontrol. Nakalimutan lang ba ang mansanas sa bag? Maghanda sa multang libo-libong dolyar. Mga lokal, mahigpit na pinoprotektahan ang kalikasan sa dayuhang species. Ganyan ang bansa, may paraisong dalampasigan pero unahin ang langaw at galit na ibon. Ang katatawan ng Australiano'y halata sa buwang na pista. Mahigit 50 taon nang may regata ng bangkang lata. Sinusubukan nilang lumayag bago masira ang bangka. Sa ibang bayan naman, may dry regata. Buhat ng kalahok ang balangkas ng bangkang walang ilalim. Nagpapadyak sila sa buhangin ng tuyong ilog. Minsan, nakansela ang pista dahil sa ulan. Nagkaroon ng tubig, kaya naging totoo ang biro. Pinasasaya rin ng mga lokal ang disyerto. Naglilikom sila ng pera para sa kawang gawa. Nakaakit din ito ng libu-libong turista. Noong 2020, sinalanta ng salot ng daga ang silangang Australia. Milyon-milyong daga, matapos ang ulan, ay pumasok sa bahay, paaralan, ospital. Nginat-ngat ang bubong, nasira ang butil. Dagay gumapang pati sa kama. Bilyon-bilyong dolyar ang nawala. Nagbigay laso ng autoridad, ngunit taglamig lang ang nagpatigil. Kumalat sa mundo ang video ng gumagalaw na lupang puno ng daga. Ang tao'y natulog sa bota at guwantes. Nalugi ang magsasaka, pati kulungan, inilikas dahil sa dami ng patay na daga. Sa liblib ng Australia, malayo eskwela. Radyo at internet ang gamit sa pag-aaral. Mula 1951, distance learning sa bukid. Dati radyo, ngayon online. May schedule, aralin, takdang aralin, at guro. Kaklase minsan lang makita taon-taon. Bakuran ng bukid, silid-aralan. Guro'y via satellite, magulang tumutulong. Para sa mga nalalayong bata, tsansa ito magkaibigan. Mundong mas malaki sa Ranso, nakikita nila. Kailangan, antena, internet, pasensya. Itinayo ng Australia ang pinakamahabang bakod sa mundo. Makikita mula kalawakan, ito'y tangkang pamuin ang kalikasan. Lampas 5,500 kilometro ang Dingo Fence, mas mahaba pa sa Great Wall. Binabantayan nito ang mga tupa. May libo-libong kilometrong bakod din laban sa kuneho. Ngunit nabigo ito, tanging virus ang nakatulong. Para sa pastol, buhay o kamatayan ito, isang gabing walang bantay, kawan ay malilipol. May nakakagulat na yaman ng karaniwang Australiano, $1,000 sa ari-arian at ipon. Halos 1 sa 10 ay milyonaryo. Mahal na real estate sa syudad at sapilitang pensayon ang sekreto. Matatag ang middle class, may sariling tirahan, ipon, at shares. Ito'y panustos para planuhin ang bukas at di matakot sa pagtanda. Noong 1967, nawala ang punong ministro ng Australia. Naligo siya sa dagat, hindi na siya muling nakita. Malawakang paghahanap ang isinagawa gamit divers at helicopter. Walang natagpuan. Idineklara siyang nalunod. Ngunit iba't ibang teorya ang lumaganap mula agos hanggang UFO. Isang itim na katatawanan, ilang taon lang binuksan ng swimming center na ipinangalan sa kanya. Ang kwento'y naging alamat kahit nasa kapangyarihan, walang ligtas sa karagatan. Dahil dito, pinahigpit ang seguridad sa mga dalampasigan. Nangunguna ang Australia sa home solar panels, may solar system ang bawat ikatlong bahay.
Ibinabalik ng mga suburb ang sobra sa grid tuwing tanghaling tapat normal na ito. Laganap ang contactless payments pati sa beach kiosk, telepono ang pambayad. Araw sa saksakan, wallet sa smartphone, normal na buhay. Nilikha ng solar energy ang merkado ng home battery. Natututo ang mga grid na balansehin ang mga peak. Ito ang kinabukasan na naging katotohanan para sa milyong pamilya. Sydney Opera House, tatak ng Australia, kwento ng pagkabigong naging obra. Dapat 4 na taon lang pero 14 ang itinagal at 10x ang gastos. Umalis ang arkitekto sa iskandalo, binatikos ng media. Ngunit nang sumulpot ang puting layag, nalimutan ng gulo. Naging simbolo ito ng himalang dulot ng tiyaga. Ngayon, ay dahil detalye ng mga gabay ang mga pagkaantala at forma ng bubong. May natutunan ka ba? Mag-like at subscribe.